Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na magpayuhan sa isa't isa. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong Biblia, New King James Version, liba na kung babanggitin. Ang ating title mga kapatid na magpayuhan sa isa't isa ay hinango natin mula dito sa talatang Hebreo 3:13. Basahin mo muna natin ang Hebreo 3:13. Ang sabi rito, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. So yan lang po mga kapatid ang simpleng main verse natin. Kapag ang isang Kristiyano ay naging Kristiyano, kapag ang isang tao ay naging Kristiyano, dinadala siya ng Diyos sa katawan ni Kristo. Particular, sa isang local church. Nagkaroon na tayo ng aralin tungkol dito at naipakita natin noon sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia na ang mga naliligtas ay dinadala ng Diyos sa iglesia. Hindi ang iglesia ang nagliligtas, kundi doon dinadala ang mga naliligtas. At hindi rin natin mababasa sa Biblia na kinakailangan pumasok ka sa iglesia para maligtas, kundi doon sa iglesia dinadala ng Diyos ang mga naliligtas. Nauna muna yung kaligtasan bago ka dalhin sa iglesia. At automatic yon, mga kapatid. Kapag ikaw naligtas, dadalhin ka ng Diyos sa isang local church. At yan ay makikita natin dito sa Gawa 2:47. Isang review lang to nung nakaraan. Hindi yung nakaraan linggo, yung napag-aralan natin tungkol sa local church. Ito, nung sa local church ng Jerusalem to, naganap. Sa Gawa 2:47, nasabi rito na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Na kung babasahin natin sa English, mga kapatid, praising God and having favor with all the people. Yung mga Christians sa Jerusalem ang tinutukoy dyan. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So dito mga kapatid, nauuna muna na maligtas bago dalhin sa iglesia. At ang iglesia yung tinutukoy rito, hindi yung universal church. Kasi automatic na yun universal church. Yung mga local churches under ng universal church. Yung universal church, yan yung spiritual body of Christ. Hindi natin nakikita yan at walang leader na tao dyan. Ang may leader ng mga tao, yung mga local churches. So, nauna muna, yung manampalataya ka kay Kristo. Sapagkat yung pananampalataya kay Kristo, yun ang makapagliligtas sa iyo. So, nauna muna manampalataya ka kay Kristo. Kapag ang tao ay nanampalataya kay Kristo, ay naliligtas na siya. At pagkatapos ay idinaragdag ng Panginoon sa mga nauna ng naligtas, yun na nga yun sa church, ang mga bagong naliligtas. Walang Lone Ranger na mga Kristiyano sa katawan ni Kristo. Kilala nyo ba si Lone Ranger? Isa siyang alamat sa palabas sa TV nung bata pa ako. Kung yung mga bagong kabataan ngayon, maaaring hindi nyo kilala, pero papakilala ko sa inyo, mga kapatid. Noong araw, may palabas na gano'n sa TV, na palabas na English. Mga American film yun. Ano yun, series na mga palabas sa television noong araw. Kaya tinawag siya Lone Ranger kasi nag-iisa lang siya na tumutugay sa mga kriminal noong panahon ng mga cowboy doon sa Estados Unidos. Alamat lang to, no? Pero gusto ko lang makita ninyo na walang Lone Ranger, yung nag-iisa. Nag-iisa lang siya At doon sa isang picture, may kasama siyang Indian. Yan ang sparring partner niya. At dito nakita natin, maging si Lone Ranger, tinawag na Lone Ranger, pero hindi siya nag-iisa. May kasama rin siya, yung partner niya ng Indian na yan, bilang backup niya, no? So, nakita natin mga kapatid, na wala kang Kristiyano na nag-iisa na gaya ni Lone Ranger. At itong talatang ito sa Hebreo 3:13 ay hindi para sa isang Kristiyano lamang, hindi ito in-address para sa individual o tuparin ng isang individual na Kristiyano, kundi ito'y tutuparin natin lahat at sabay-sabay. Kasi ganito yan, mga kapatid, pag-aralan natin.
Ang sabi rito, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Yung salitang isa't isa, di ba? Yan ang nagpapakita na hindi ka nag-iisa. Hindi mo ma-apply itong talata kung nag-iisa ka. Kaya kung isa kang Christian o walang local church, hindi mo ma-apply ito. Dahil sino yung kaisa mo riyan? Wala, nag-iisa ka. Pero walang ganun dapat di ba? O pag-aralan natin to. Sabi rito, ngunit. Nagsimula ang talata sa salitang ngunit. Ibig sabihin ng salitang ngunit, mayroong pinaghuhugutan to Ito yung nagpapakita na itong talatang ito'y alternatibo na naunang talata. Ibig sabihin ng alternatibo, sa halip na masumpungan tayo doon sa unang nabanggit dito, sa verse 12, di ba? Ganun lumalabas Sa verse 12, sa halip na masumpungan tayo doon sa verse 12, dapat hindi ganun ang kalagayan natin, kaya may payo ron, makikita nyo, dapat, imbis na sa verse 12, dapat magpayuhan tayo sa isa't isa. Parang ganyan lang yan, di ba? Ano ba yung sinasabi doon sa naunang talata sa verse 12? Ito po yung nakasulat sa verse 12. At sabi mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. O, pinag-iingat pala doon sa verse 12. Yung pala yung pinagugutan ng verse 13 na dapat daw, magkaroon daw tayo ng pag-iingat na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Dapat hindi daw nag-i-exist sa atin yan. Pero bakit ba sinabi yan? Sapagkat manaka-naka merong kuminsan na nag-i-exist na ganyan sa loob mismo ng local church. Kaya ang pinag-iingat dapat walang ganyan Baka mamaya magkaroon ng ganyan, parang ganyan yan, di ba? So, isang warning to na pinag-iingat tayo na magkaroon ng ganyan na tinatawag na kapatid. Posible kasi mga kapatid na sa gitna ng kapatirang Kristiyano o sa gitna mismo ng local church ay may mahalo sa atin na tao na masama ang puso at walang pananampalataya. Kaya pinag-iingat tayo. At kasi yung walang pananampalataya na yun, lalayo sa atin sa buhay ng Diyos. Maaari ba mag-exist nga sa gitna ng kapatiran yan? Maaari, kaya nga may warning Maaari. At ito mga kapatid, nagganap nung unang panahon, nagaganap yan nung unang panahon pa ng mga apostol. Buhay pa yung mga apostol, nangyayari na yan. At maaaring hanggang sa panahon natin ngayon, may mga nagaganap na ganyan. Kaya nga ang babala na ganyan, kaya may babala na ganyan ang salita ng Diyos, para naman kapag nababasa natin yan, magkaroon tayo ng ganyang pag-iingat. Alam niyo, maging sa kasaysayan, maging si Apostol Pablo, nagkaroon din ng ganyang, parang ganyan din babala. Si Pablo, mga kapatid, ay nangaral sa Efeso. Sa Asia Minor yung Efeso, 3 taon siya ron. At pagkalipas ng 3 taon na pamamalagi niya sa Efeso, nung siya ay nagpapaalam na sa mga elders ng mga churches sa Efeso, sinabi niya sa isang bahagi ng kanyang tagubilin, ang ganito, katulad din yan. Iba nga lang ang pagkaka-arrange. Ang sabi nito, sa Gawa 20:29, sabi ni Pablo, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. So nakita nyo, merong mababangis na asong gubat o savage wolves, ang sabi niyo sa Ingles. Tumutukoy yan mga kapatid sa mga bulaang tagapagturo. At ang kawan o flock na tinutukoy dyan, tumutukoy yan sa kawan ni Kristo. Yung kawan ni Kristo, yan yung church, di ba ba? At particular yan sa Efeso, church sa Efeso. Yung mga ito, sabi nito, ay papasok sa kalagitnaan. Papasok sa kalagitnaan ninyo. Ibig sabihin, sa kalagitnaan ng kapatiran mismo yan. At yung mga asong gubat dito, tinawag na asong gubat, ay walang patawad sa kawan. Gaya ng isang literal na asong gubat, hindi magpapatawad sa kawan yan. Wala silang malasakit sa kawan. Dahil ang purpose ng asong gubat, yung literal na asong gubat, di ba, kainin yung mga topa. Dahil pagkain nila masarap na pagkain nila yun At ang mga topa, wala namang kalaban-laban. Kaya dito, walang patawad. Diyan ikinumpara yung mga bulaang tagapagturo. Kaya natin natiyak na bulaang tagapagturo tinutukoy dyan. Dahil sumunod na talata, pagkatapos siya, sinabi ni Pablo, sumunod na verse dyan, at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan, ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga alagad na sumunod sa kanila. So, lilitaw daw mula sa
sa kanila rin, doon sa church ng Efeso. Sa kasamaan din nila, taong magsasalita ng mga bagay na liis. Tapos, aakitin yung mga alagad, yung mga tupa, aakitin para sumunod doon sa mga taong nagsasalita ng liis. Di yung false teachers nga yan, di ba? Mga bulaang tagapagturo, maakitin yung mga alagad ni Kristo para sumunod sa kanila. Lihis ang kanilang itinuturo. Ibig sabihin, mali. Kaya posible mga kapatid, sa gitna ng isang kapatirang Kristiyano, ay magkaroon ng katulad nung sinasabi dito sa 3:12 na kaya nga may warning dito mag-ingat na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Kaya sinabi sa susunod na talata, ang sabi sa ating main verse na, sa halip na ganyan, ang sabi nito, ngunit, ito payo, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. So magpayuhan daw tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, pag isa't isa, lahat tayo merong obligasyon. Meron tayong responsibilidad na magpayuhan sa isa't isa. Yan ba ibig sabihin na magpayuhan? Yan ba yung magsasalita ka lang ng mga payo, mga advices? Tama yun. Magsasalita ka. Magpapayo ka. So gagamit ka ng bibig, gagamit ka ng salita. Ngayon kung titingnan natin sa English, exhort. Yung exhort, mga kapatid, ang ibig sabihin yan ay yung kahulugan ng exhort sa English, no? Dictionary, yan yung malakas na hinihikayat o hinihimok na gawin ng isang bagay. So, pag nag-exhort ka, nangihikayat ka, nangihimok ka para gawin ng mga nakikinig sa iyo. So, ine-exhort mo sila. Yung sa pagkakasulat niya sa wikang Grego, palalimin pa natin para makita natin yung sustansya ng bilin dito na magpayuhan. Yung salitang magpayuhan, yung salitang exhort sa English, sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay parakaleo. Tandaan niyo yung salitang yan, no? Gagamitin natin manakanakaya, yung salitang parakaleo. Madali namang intindihin, di ba? O memorization, parakaleo. Ibig sabihin ng parakaleo, pag ginamit niya sa Greek, ang ibig sabihin niya, tumutukoy yan doon sa pagtawag ng isang tao sa tabi upang tulungan o hikayatin. Parakaleo yun. Tinawag mo isang tao, tumabi-tabi ka rito, may sasabihin ako sa iyo, hikayatin kita at tutulungan kita. Tandaan yun, salitang tutulungan at hihikayatin. So, ganun yung magpayo. Hindi yung mag-advise ka lang na take it or leave it. Hindi. Talagang hihikayatin mo at ang purpose mo talaga ay matulungan yung kapatid. Kaya dyan parang sinasabi na magtulungan tayo sa isa't isa. Parang ganyan ang sinasabi niyan. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa, mahikayatin ninyo isa't isa, tulungan ng isa't isa, at hindi lamang yan. Yung salitang parakaleo, mga kapatid, ginamit din ni Apostol Pablo yan. Yung salitang yan, nung isulat niya yung unang Thessalonica 5:11. Ang pagkaka-translate naman sa Tagalog ay pasiglahin. Sabi rito, dahil dito pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Yung salitang pasiglahin niya, mga kapatid, pagkakasulat niya sa wikang Grego ay parakaleo rin. So, dito nakita natin, bakit ba natin pinapakita yan, mga kapatid? Para maunawa natin na ang diwa o kahulugan ng salitang magpayuhan sa ating main verse, lalim-laliman naman natin yung exhort, magpayuhan, pasiglahin, comfort, ang sabi dyan, di ba? Makita natin yung pagbibigay ng payo, hindi puro salita lang. Yung talagang yung nagsalita ka lang, bahala ka kung tanggapin mo hindi. Talaga namang karapatan nung nakikinig kung tatanggapin niya o hindi. Pero nandun yung pagsisikap nung nagpapayo, yung pagpapayuan natin sa isa't isa. Nandun sa puso natin, ang pagmamalasakit, pagsisikap, na mahikayat yung pinapayuan natin, na siya'y sumigla, ma-encourage siya, mabigyan siya ng comfort o kaaliwan. Di ba? So, mas malalim ang dapat natin makita dyan. Na nung sabihin dito na ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, ibig sabihin niyan magtulungan tayo na ma-encourage natin ang isa't isa. Mahikayat natin na sumigla sila, tumibay sila sa kanilang pananampalataya. At ang sabi dyan, araw-araw. Ano ibig sabihin ng araw-araw? Literal ba yan na araw-araw? Pwede rin literal. Kung talagang kinakailangan, payuhan mo araw-araw yan.
Pero hindi naman gano'n lang na Lunes papayuhan mo, Martes papayuhan mo, Miyerkules papayuhan mo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Literal na literal yan, di ba? Okay lang yun kung kinakailangan, pero ang dapat natin makita diyan, mga kapatid, ang isa pang katotohanan na dapat natin makita diyan, na yung salitang yan ay nagpapakita na tayong magkakapatid sa pananampalataya, meron tayong personal na ugnayan sa isa't isa. Personal yan di ba? Na kaya hindi natin pa pwede sabihin na wala akong pakialam sa'yo, wala kang pakialam sa akin, magkapatid tayo sa pananampalataya. Hanggang dyan lang yan. Hindi hanggang dyan lang yan. Kaya tayo magkapatid sa pananampalataya o dahil sa magkapatid tayo sa pananampalataya, magkasama tayo sa isang local church, meron tayong pakialam sa isa't isa. Di ba? Magpayuhan daw araw-araw So yun mga kapatid, kaya hindi maaari ng isang mananampalataya walang ugnayan sa isang local church. Huwag natin ihiwalay ang ating sarili sa isang local church. Mahirap iwalad local church, hindi ganyan ang setup ng pagiging Kristiyano natin. Dahil siguro marahil kung ikaw ay nakatira sa bundok ng Tralala, o kaya ikaw ay nakatira doon sa isang komunidad na wala man lang kahit isang Kristiyano dyan, o walang matinong local church, siguro, yun ang magiging sitwasyon mo. Wala kang local church. Pero sigurado ka ba, walang komunidad ng mga Kristiyano dyan sa lugar mo na nagtuturo ng tamang aral? Ngayon, kung titingnan natin yung kapintasan ng bawat individual, sasabihin natin na ayoko niyan, masama ugali ni ganun, si ganito, ganyan. Yung nagkakatisuran ba, huwag tayo titingin doon sa ugali ng mga tao dahil lahat tayo may mga pagkakamali. Tingnan natin yung aral. Kung nagtuturo naman ng tamang aral, dapat pangalagaan natin yun. Pag may problema, di magpayuhan tayo sa isa't isa. Palakasin natin ang isa't isa. Yun lamang ang pinapakita dyan, mga kapatid. At yung kailan natin gagawin yan. Sabi, habang ito ay tinatawag na ngayon. Ano ibig sabihin yan? Habang ito ay tinatawag na ngayon. Ngayon, no? Na today. Today. Alam niyo, yung pinapakita lang dyan na habang may panahon pa. Yung salitang ngayon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kasalukuyang panahon. Ipinapahiwatig nito yung kagyat o urgent na pangangailangan na magtulungan tayo ngayon na, hindi bukas. Pinapaalala sa atin na oras upang kumilos ay sa kasalukuyan, hindi bukas o sa ibang araw. Kaya sinabi, habang ito ay tinatawag na ngayon. Kung kumilos na tayo, magpayuhan na tayo ngayon. Araw-araw gawin na natin yan. Huwag natin pagbukas yan. Huwag mo na hintayin ng Disyembre. Huwag mo na hintayin yung birthday mo o kung ano pa man yan. Ngayon, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang palakasin ang isa't isa at maiwasan ang mga tukso. At ngayon ay isang paalala. Yung salitang ngayon, paalala yan, na ang tayong mga mananampalataya sa ating pagsunod sa Diyos at sa ating pananampalataya ay dapat na aktibo at tuloy-tuloy. Ngayon kasi, di ba? Ngayon, hindi bukas. Dahil hindi natin alam kung ano yung susunod. Hindi natin alam mangyayari bukas Kung may plano tayong kausapin ng isang kapatid, tulungan ng isang kapatid, gawin mo na ngayon yan. Dahil baka wala ka ng panahon sa susunod. Dahil alam nyo, sinasabi nga rito sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Baka yung pinaplano mong kausapin patay na bukas Hindi mo alam. O baka may mga kalamidad bukas o disaster o baka ikaw patay na rin bukas. Ngayon mo na gawin yan. Di ba? Kaya habang ito ay tinatawag na ngayon. Habang ito ay tinatawag na ngayon o today, magpayuhan tayo. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit na sumigla, ma-comfort, ma-encourage, mapatibay ang isa't isa. Bakit magganyan ang payo? Upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Yan ang malaking dahilan yan, mga kapatid. Kasalanan. Para tayo mga kapatid, ay hindi tumigas. Yung puso natin ay huwag tumigas na dahil sa kasalanan. Yan ang layunin ng araw-araw na pagpapaalala at pagpapayuhan, pagpapasigla, pagpapatibay, pag-encourage sa isa't isa upang maiwasan na masilo tayo, matrap tayo ng kasalanan
na nagdudulot ng pagmamatigas ng puso. Madaya kasi ang kasalanan. At parang isang bitag yan na maaaring unti-unti, inilalayo tayo sa Diyos. At napupunta tayo sa pagiging matigas ng puso. Alam niyo, sa pamamagitan ng regular na pagpapalakas sa isa't isa, pagpapaalala sa isa't isa, bilang magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay magiging mas handa na labanan ng mga tukso at panatilihin ang ating mga puso na malambot at bukas para sa Diyos. Madaya ang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay paglabag ng kautusan ng Diyos. Yan ang definition ng kasalanan. Sabi dito sa unang 1, 3, 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So may utos ang Diyos, nilabag mo, kasalanan. Ganun lang naman kasimple yan. Ganun lang kadali yan. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Para alam mo kung ano yung utos ng Diyos. Alam mo kung ano yung nalalabag mo. Kasi ang kasalanan, paglabag sa kautusan. At para wag tayo madaya ng kasalanan, para wag magmatigas ang ating puso dahil sa pandaraya ng kasalanan, abay magpayuhan tayo. Encourage natin ang isa't isa. Exhort natin ang isa't isa. Magbigay tayo ng encouragement, pagtulong sa isa't isa araw-araw. Ang kasalanan, mga kapatid, ay nandadaya sa tao. Tingnan niyo ang kasalanan. Ang kasalanan ay nangangako ng higit sa magagawa nito. No, akala natin maganda yung mangyayari pag ginawa natin itong kasalanan to. Pero akala lang natin yan. Tinitiyak ng kasalanan, para tinitiyak ng kasalanan, ang kasiyahan. Para binibigyan tayo ng assurance na kasalanan na masisiyahan tayo, magiging maligaya tayo. Pero hindi niya kailanman may bibigay ito. Akala lang natin yan. Ang akala ng nabibitag na kasalanan ay magiging masaya siya, ngunit unti-unti na dinadala siya sa hakbang patungo sa isa pang hakbang, step by step yan, hanggang sa tumigas ang ating mga puso. Ano ba yung matigas ang puso? Yun, nasanay ka na. Immune ka na. Ayaw ka ng tabla ng guilty feelings mo. Na nung una, nakukonsensya ka pa, naging guilty ka pa. Bantulot ka pa. Ibig sabihin bantulot, nag-aalilangan ka pa. Kung gagawin mo ba ito, hindi. Alam mo na ang kasalanan. Ginawa mo pa rin. Sa katanggalan, nakita mo, nung ginawa mo, hindi ka naman tinamaan na kidlat, hindi ka naman pinalas, nagkapera ka pa. Di ba? Akala mo, blessing. Hindi ba na kasalanan to? Pero tinuloy-tuloy mo. Nagiging matigas na ang puso mo. Akala mo, yung dati mong alam na kasalanan, na alam mong mali, labag sa utos ng Diyos, ginawa mo, na-enjoy mo, para sa iyo ngayon hindi na kasalanan. Yun, matigas na ang puso mo. Hindi ka na nagsisisi. Delikado ho yan, mga kapatid. Madaya kasalanan. Ang tao ay nadadala sa kung ano ang tama sa nakararami, yung majority. Kung ano yung tinatanggap nun. At akala nila pag minority, kakaunti lang, mali. Ang kasalanan, mga kapatid, ay kasalanan. Yung kasalanan at hindi kasalanan ay hindi nakukuha sa dami ng tumatanggap. Hindi ganun yun. Kundi kung ano talaga ang kasalanan, yun ang kasalanan, marami man o kaunti ang gumagawa. Kung sa prinsipyo ng mga tao na ang nakararami, ang tama, sa Biblia ay hindi gayon. May mga talata sa Biblia na nagbibigay ng babala sa atin na dapat tayo lalo mag-ingat at maging mapanuri kapag nakararami ang gumagawa. Bagamat hindi naman natin sinasabi na palaging mali ang nakararami at palaging tama ang kakaunti. Pero tingnan ninyo kung paano tayo pinag-iingat ng ating Panginoon Kristo sa nakararami. Pero hindi lahat na nakararami, pero example, hindi ko mo marami, tama. Katulad ng sinabi ng Panginoon, nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa, dito sa Mateo 7:13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sa makipot daw ng pintuan tayo, narrow gate, yun daw ang pasukin natin. Kasi yung wide gate, ay yung malapad, daang patungo sa kapahamakan yan. At marami pumapasok doon. Ang lapad kasi.
At ang daming taong tumapasok doon. Tingnan nyo, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Makita nyo, no? Kung ano pa yung kaunti, yung pala yung tama. Dito, lumalabas yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero totoo to pagdating sa kaligtasan, mga kapatid. Dahil si Kristo mismo nagsabi, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti nakakatagpo. At yung kanina, ano sabi kanina, malapad ang daan, o maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Nakita nyo, si Kristo may sabi yan. Kaligtasan ang pinag-uusapan yan. Mag-ingat tayo kung ano yung nakikita natin. At baka yung mukhang maganda at tama sa paningin natin, akala natin ang ganda-ganda, sa pampront ang ganda, siyempre si Satanas, hindi naman tayo tutoksoy sa pangit na paraan. No? Makikita sa atin maganda, pero ang dulo nun, yung dulo pala nun, mamamatay tayo. Sabi nga dito sa Kawikaan 16:25, merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Makita nyo mga kapatid, mukhang maganda nga. Mukhang tama. At mukhang marami pumapasok doon. Pero mag-ingat tayo, baka ang dulo nun, kamatayan, kapahamakan. So nakita nyo, kaya ano kailangan natin? Yung sinasabi sa main verse natin, magpayuhan tayo sa isa't isa. Di ba? Bigyan natin ng encouragement ng isa't isa, palakasin natin ang kalooban ng isa't isa, patibayin natin ang pananampalataya ng isa't isa. So yun po ang nilalaman ng Hebreo 3:13. At sa huling bahagi na ating aralin ngayon, siyempre, paano natin isa sa katuparan ang pagpapayuhan sa isa't isa. Aplikasyon to mga kapatid. Dahil yan ay inutos sa isa't isa, sa local church itinuturo yan. Sa local church wala ma-apply yan. Kasi kung nag-iisa ka, wala kang kaisa't isa. Di ba? So, paano? Dito meron tayong 2 punto bago tayo magtapos. Una, baka nagsasawa na kayo sa una, sa pagdalo sa mga pagtitipon. Hebreo 10:24-25. At yung ikalawa, sa mga salmo, himno at mga awiting spiritual. Mga practical application. Practical application. Paano natin i-apply yan? Yung magpayuhan sa isa't isa. Tingnan niyo mga kapatid. Dito sa talatang ito, memorize niyo na siguro to. Baka nakukulitan na nga kayo mga kapatid. Marami na nakakaalam nito Yung tungkol doon sa paalala, sa utos to, hindi lang paalala to. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Yung pagdalo sa mga pananambahan, pagtitipon ng mga Kristiyano. Huwag nating pababayaan. Baka mamaya, iniisip nyo, nagiging makulit na tayo rito. Pero alam nyo mga kapatid, karapat dapat lang ulitin ito sapagkat marami pa rin sa atin ang hindi tumutugon dito. At para makita nyo ng gusto yung halaga nito, bakit ba inutos yan? Kaya mga kapatid, ipaintulot ninyo na ating reviewin ang konteksto ng Hebreo 10:25. Isipin nga ninyo, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Ugali na yan ng mga Kristiyano. Hindi lahat ugali ng iba. So, iwasan natin ito, mga kapatid. Saan ba nagsimula yan? Reviewin natin. Yung naunang talata dyan, ang sabi, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ito yung naunang talata bago yung utos na huwag pabayaan yung pagtitipon sa verse 25. Dito ay tinuturo na ating isaalang-alang o bigyan ng konsiderasyon o paglaanan ng pagpapahalaga. Ibig sabihin yan, let us consider. Di ba? Bigyan natin ng pagpapahalaga, importansya kung paano gigisingin ang isa't isa. O, tingnan nyo, hindi naman literal na gigisingin yan, mga kapatid. Pero kung literal na natutulog na yung katabi mo, gisingin mo na. Hindi pa tayo tapos Pero, joke lang yan. Pero tingnan niyo mga kapatid, paano natin gigisingin ang isa't isa? Ibig sabihin sa English, sa ibaba, ano nakasulat sa English? To stir up, yung katapat ng gigisingin Stir up. Parang, para baga sa isang basong tsokolate. Alam mo yung tsokolating inumin?
Lalo na yung tsokolating kokwa. Original na tsokolate. Alam mo yun, yung may powder, lalagay sa baso, may mainit na tubig. Pag hindi mo hinalo na mabuti yun, alam mo, hinalo mo na mabuti, pero iniwan mo, bumababa yung tsokolate sa baba, di ba? So, kailangan haluin mo. Parang gano'n lang yun. Para mas masarap inumin. Haluin mo. Haluin daw natin ang isa't isa. No, siyempre, hindi naman literal natin na haluin ang isa't isa. Stir up. Para bagang yuyugugin natin. Yugyugin natin ang isa't isa. Gisingin natin ang isa't isa. Maging encouragement tayo sa isa't isa. Upang lahat tayo mapakilos sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Yan sabi niyan. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Parang itutulak natin, uudyukan natin ang isa't isa. Encourage natin ang isa't isa na kumilos tayo tungkol sa pag-ibig at tungkol sa mabubuting gawa. So, encouragement yan. Hindi mo magagawa yan kung nag-iisa ka, kung wala kang local church, hindi ka kasama rito. Exempted ka rito. Exempted ka nga ba? In-exempt mo lang ang sarili mo. Sa totoo lang, dapat kasama ka sa local church para magawa mo yan. Ibig sabihin, hindi mo matutupad yan. Yung isa't isa, yung nag-iisa ka. O ngayon, paano natin gagawin yan? Paano natin gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa? Ang sagot, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Nakita nyo, no? Huwag pabayaan ang ating pagtitipon. Yung pagtitipon ng mga Kristiyano sa local church ang tinutukoy dito dahil wala namang pagtitipon sa universal church eh. Dito sa lupa, sa kasalukuyang panahon eh. Magkakaroon din ng pagtitipon ng universal church. Ang church, di ba, yan yung mga mananampalataya kay Kristo. Sa muling pagparito ni Kristo, ititipunin niya ang lahat ng mga mananampalataya. Sa second coming pa yun. Hindi yun ang tinutukoy rito. Huwag nating pababayaan daw pagtitipon. Pagtitipon niya sa local church, mga kapatid. So, yun po, mga kapatid. Sa Revised Tagalog Popular Version, mas malinaw yan. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya mahalaga yung attendance sa ating local church tuwing araw ng linggo. Kung tutuusin nga, utos yan, bawal mag-absent, maliban na marahil kung mabigat ang kadahilanan natin. Ano ba yung mga mabibigat na kadahilanan? Maaaring may sakit ka, okay, hindi maiiwasan, lumipad ka sa ibang bansa, wala ka mandaluhan na pagtitipon sa ibang lugar. Pero halimbawa, mga kapatid, no? May mga Kristiyano nga, hindi talagang ayaw pabayaan ng pagtitipon. Kahit magpunta sila ng Boracay, kahit magpunta sila ng pamamasyal sa ibang lugar, ay sisiguraduhin nila, bago maglinggo, nakauwi na sila para maka-attend sila ng pagsamba. Dapat ganun Alam mo naman may pagtitipon Every Sunday may pagtitipon. Mag-i-schedule ka ng excursion mo, tatapat mo ng linggo. Masasagasaan ng linggo. Mag-i-schedule ka ng family reunion ninyo, itatapat mo ng linggo. Hindi ba pwedeng itapat na mga araw yan? O kaya, kung gusto mo ng linggo, hindi mo maiwasan yan, itapat nyo yung oras after ng pagsamba. Pwede naman ganun kung talagang hindi mo kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kaya nga, nakita natin dito, yung mga extreme cases lamang, yung mga matitinding kadahilanan lamang. Para hindi mo matupad yan, o pwede mo maidahilan. Huwag tayo magdahilan. Meron nga kasabihan na kung gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Nakita niyo, no? Huwag natin pababayaan ang pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Ugali na yan, nung unang panahon pa. Kaya nga, itinuturo yan palagi, mga kapatid. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa isa't isa. I-apply natin yung pag-ibig natin sa isa't isa at magagawa natin yan sa pagtitipon. Paano natin nasabi? Kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Yan yung sinasabi natin. Palakasin ang loob ng isa't isa. Napansin nyo ba na sa ilalim ng salitang yung katumbas ng palakasin ang loob ng isa't isa? But exhorting one another. Exhorting one another. Alam nyo ba na pagkakasulat niya sa wikang Grego, yung salitang palakasin ay, katulad din o kanina, parakaleo. No? Parakaleo. Na ang ibig sabihin yan. Alam mo natin ibig sabihin yan. Yung patibayin natin, bigyan natin ng comfort ang isa't isa, encourage natin ang isa't isa.
pagpayuhan natin ang isa't isa, kundi palakasin ang loob ng isa't isa para kaleo. So yan mga kapatid, nakakita nyo, no? Pasok yan doon sa main verse natin na paano natin isa sa katuparan yung sinasabi na magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Hindi naman tayo sa pagtitipon. Kaya nga, sa loob ng local church gagawin yan. At sabi pa sa huling pararala, lalo-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit na araw. Dalawang bagay yan, mga kapatid, yung papalapit na araw. Number 1, araw ng paghuhukom. At yung araw ng muling pagparito ng Panginoon. Kung alam mo papalapit na yung araw, lalo natin pagsumikapan yan. Pero sa nabasa kong komentaryo, mga kapatid, bukod doon, sa konteksto ng kultura ng mga Hudyo, sapagkat sulat niya sa mga Hebreo, sa mga Israelita na Kristiyano, maaaring ngayon tumutukoy sa dalawang bagay pag sinabing papalapit na araw. Ano yun? Araw ng kamatayan. O kaya, yung araw ng final judgment. Kahit ano dun, mga kapatid, puro araw ng kawakasan yun. Maaaring mauna yung kamatayan mo, bago yung araw ng pagparito ni Kristo, o kaya yung araw ng final judgment. Sabi, huwag daw natin pabayaan ang pagtitipon. Nagaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyo nakikita na papalapit na araw. So ano mang kawakasan yun, mga kapatid? Pag lumapit na yun, pag nakikita natin, lalo huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Yung kamatayan lang, hindi mo alam kung kailan darating. Kawakasan na yan, mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ganun ang kamatayan, di ba? Matuto na tayo sa kasaysayan. Yung kamatayan dumarating na hindi mo alam kung kailan, papaano, saan. Di ba? Kausap mo ngayon, bukas patay na. Malakas ngayon, bukas patay na. At doon kakilala namin dito na nakita ko ng isang araw. Matagal na yun, ha? Nakita ko ng isang araw. Halimbawa, nakita ko ng, nakalimutan ko na kung anong araw. Nakita ko ng, halimbawa, Lunes. Malakas. Nag-aayos-ayos pa dyan sa labas. Martes na madaling araw, namatay. Paano namatay? Nahilo Nakatayo siya, nahilo. Bumagsak, naumpog yung ulo sa simento, patay. Nakita niyo, no? Napuruhan agad. Meron ka din dito, yung natutulog lang sa bangketa. Kakilala rin namin yun. Natutulog lang sa bangketa. Mag-aano pa nun, magbabagong taon pa nung araw yun. Doon nakaraan, siyempre lang. Tutulog hindi na nagising bumangga yung sasakyan, nagkaroon ng banggaan sa kanto, yung nabangga, siyempre tumalsik siya. Pag talsik niya, nabangga yung posting bakal. Posting bakal ng street sign, hindi naman kalakihan yun, pero malaki rin yun, mga kapatid, mga ilang inches, 3 inches in diameter din yun. Bumagsak yung bakal sa ulo, di patay. Kahapon lang, buhay yan So, hindi mo di ba? Hindi mo malaman Ano mang kawakasan ng papalapit, mga kapatid? Talaga naman papalapit ang bawat wakas. Dapat huwag nating pabayaan ang pagtitipon, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Di ba ba? So yan. Yung magpayuhan sa isa't isa, ma-apply natin yan sa pagtitipon lang. Kasi kung wala kang pagtitipon, big sabihin, wala kang local church. At yung ikalawa, yung huling bahagi ng ating aralin, ay yung sa pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awiting spiritual. Sa pagtitipon din to, mga kapatid, sa local church din to. Sa ganyang paraan, sa pamamagitan ng pag-awit natin, ng mga himno, awiting spiritual, mapapayuhan natin ang isa't isa, mapapalakas natin ang loob, maaaralan natin ang isa't isa. Sabi rito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Number 1, manirahan daw ng sagana. Ibig sabihin, hindi ka kaunti. Dapat marami. Richly. In all wisdom. Yung salita ni Kristo. Pag sinabing wisdom, o lahat ng karunungan, alam niyo ba, ang karunungan o wisdom is the application of knowledge. Ang karunungan ay aplikasyon ng mga kaalaman. Marami kang alam, hindi mo naman may apply,
wala kang wisdom. Ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Pag nababanggit ang salitang wisdom, may practical na aplikasyon yung mga nalalaman mo. Dito, yung mga salita ni Kristo, dapat sagana na nananahan sa atin. Pag sagana nananahan, paano natin mararating yan? Nasaganang nananahan. Sasagana bang mananahan sa iyo ang salita ni Kristo kung hindi ka nag-aaral ang salita ni Kristo at hindi ka dumadalo sa mga pagtitipon? Hindi rin di ba? O kailangan aral tayo ng aral ng salita ni Kristo para sumagana ang aral ni Kristo. At yan, ayon sa lahat ng karunungan na i-apply rin natin sa buhay natin. Parang arithmetic. Ang arithmetic, 1 plus 1, 2 plus 2, yan ang knowledge na itinuro sa atin sa eskwelahan. Yan, nasa ang wisdom dyan? Ang wisdom dyan, pag i-apply mo na sa buhay mo. Paano mo i-apply yung arithmetic na natutunan natin sa nung grade 1 para tayo? Di ba? 1 plus 1, 2 plus 2, 2 minus 1. Isang wisdom niya, mga kapatid, ma-apply mo yan sa araw-araw transaksyon mo. Bibili ka o kaya nagninegosyo ka. Pag hindi ka marunong ng simple 1 plus 1 at saka 1 minus 1, mga ganon, simple arithmetic, malulugi ka sa negosyo mo. O kaya maluloko ka palagi. So, sinapol ko lang sa pinakasimpleng paraan, yung knowledge and wisdom. Pag may knowledge ka, hindi sapat yan. Kailangan maging wisdom yan. Yan ang hinahanap sa atin. Salita ni Kristo dapat maging sagana sa atin sa lahat ng karunungan. May apply natin sa buhay yan. Bukod yan, ang payo rito, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Nakakita nyo, magturo daw tayo, paalalahanan sa isa't isa. Sabi, teaching and admonishing one another. Parang pinalalakas natin ang kalooban ng isa't isa. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual. So nakita niyo no, kung gaano kahalaga yung pagtitipon. Diyan natin nagagawa yan eh. Na nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Yung mga lyrics ng awitin natin, kaya sinasala natin yan eh. Ayaw natin na basta-basta na naaawit tayo na mga lyrics na hindi natin maintindihan eh. Kasi paano natin magagamit yan sa pagtuturo, pagpapaalala sa isa kung hindi tayo nakakaintindihan doon sa inaawit natin. Di ba ba? Sinasala din natin yung laman. Bukod sa naintindihan ba natin yung lingwahe, yung nilalaman yan, tama ba? Ang doctrinal na nilalaman ng awit. So, inaalam din natin yan kasi ginagamit yan sa pagtuturo at sa pagpapaalalahanan sa isa't isa. Kaya mahalaga mga kapatid, pag dadalo tayo ng pagsamba, abulin natin yung oras ng awitan pa lang. Yung iba, inahabol lang yung teksto, yung sermon eh. Akala nila wala nang halaga yung awit. Yung awit, bukod sa nagpapasalamat tayo sa Diyos, pinupuri natin ang Diyos, instrumento yan para mapayuhan natin ang isa't isa dahil magturo at magpaalalahanan sa isa't isa. At ginagawa natin yan dahil kasama yan sa pagpupuri natin sa Diyos, ang sabi rito na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyo mga puso. So nakita niya, no? Sa pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awiting spiritual, nagagawa natin ng isang katuparan. Matutupad natin yung utos dito sa Hebreo 3:13 na magpayuhan tayo sa isa't isa. So yun po mga kapatid, ang ating aralin ngayon, naway natuto tayo, nadagdagan ng ating kaalaman, at nagkaroon tayo ng ibayo pang pagmamalasakit sa ating local church na dumalo tayo sa pagtitipon. Kailangan natin ng tulong, pagpapalakas, pagpapatibay, encouragement, kaaliwan ng isa't isa. At hindi natin magagawa yan na nag-iisa. Kaya nga merong local church na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, diyan po tayo natatapos. Maraming salamat po. Tayo po ay muling manalangin.